So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, actually, hindi pa rin po natatapos itong katangahan po ni Baste. So, ngayon may bintang po ito si Baste Duterte, no, na ang ginawa lang daw po ni PBBM na pangalanan yung mga kontraktor, no, puro publicity lang daw po ito. Dapat daw kasuhan ka agad. Kita mo naman parang hindi meron kang magsalita, no? Bobo ka ba? Ba't mo kakasuhan kung yung ebidensya ginagather pa lang? Tanga talaga nito no? Ang bobo talaga niya ni Baste. Sa totoo lang. Tingnan nyo, ha? Oh. So, sabi dito. Basahin natin. Subukan ko mag-araw-araw ulit ako ng ganito kahaba. Subukan ko ulit. Kakaya ko pa pala Oh, sabi dito. Oh. Baste Duterte, duda sa banta ni PBBM na walang sasantuhin sa issue ng flood control projects. Actually, ito rin po yung sinabi dati ni Baste, doon po sa 20 pesos na bigas. Sabi dati ni Baste, hindi raw po mangyayari 20 pesos na bigas, na campaign promise lang daw po ito. No, na mangyayari lang daw po yung 20 pesos na bigas nung kampanya. Ngayon, tapos na yung kampanya mga kababayan, ano nangyari? Lalo pong lumaki yung yung pagbebenta po ng 20 pesos na bigas. O bobo ka pa rin. Tama, di ba? O, ayan ang problema sa mga bobong mga Dides tsaka itong mga Duterte nito No, alam nyo, tapos yung termino ninyo. Pero, sa mga hayop na itong mga kababayan, wala na pa silang sasabihin talaga maganda. Huwag na po natin asahan na may sasabihin silang maganda sa presidente. Pero by the way, maganda na rin pag-usapan natin to. Oh. So ngayon, tignan nyo sabi niya dito. Basahin muna natin, sabi dito. Tingin ni Davao City, acting maisog. Mayor Baste Duterte, palabas lang ang banta ni Pangulong Bongbong Marcos na wala sasantuin sa investigasyon ng manumalyang flood control project. O tingnan nyo mga kababayan, di ba? O, dati mga ka-streetways, sabi ni PBBM, pabababain niya yung presyo ng bigas. Di ba, noong panahon ni Digong, di ba, nag-80 pesos yung bigas. Anong ginawa ni PBBM ngayon? Magkano na lang bigas ngayon? 36 pesos, 55 pesos. Oh, kung qualified ka, 20 pesos. Oh. O doon, hindi kayo naniwala doon, pero nangyari. Di ba? Sabi pa dito, hindi niya habulin, kinasuhan niya na yan. Sabi mo to. Saan niya, matatakpan lang ito ng bagong issue at mauwi sa areglo. O sa areglohin daw. Palibasa kasi gawain ninyo dati yan Yung areglo Hindi niya habulin, kinasuhan na niya yan. Sana kung talagang totoo yung sinasabi niya, ano sasabi niya? Hindi niya habulin. Ang gulo. Okay. Sila lang yan, mga oligarko. I think he just want to bring these people to the negotiating table para mahawakan niya yung kasuhan niya. Talaga malabo yan, dagdag pa niya. So ito na naman, mga kababayan. Ginamit na naman po ni Baste yung ibig sabihin ng oligarko. Oligarchy. Ito po yung maling turo po talaga ng mga ng mga DDS sa mga supporter nila No, yung ibig sabihin ng oligarch. No. Actually po meron pong oligarch no panahon ni Digong. Meron po. 'Di ba bukod sa mga bilyar, yung may-ari ng dito dati, at nakalimutan ko na, yung may-ari ng dito Telecom, Dennis Uy, 'di ba? O si Dennis Uy. Ayun, oligarch 'yun. Oligarch in the making po 'yun si Dennis Uy, mga kababayan. Saka nakakita, 'di ba, na asalit ng capital mo, nakapagpatayo ka ng isang telco company. Gamit yung impluwensya ng gobyerno. So, oligarch. Ayun po yung oligarch. Yung may impluwensya sa negosyo at politika. Kung makapagsalita itong si Baste, akala mo walang oligarch na nangyari nung panahon ni Digong. Oh. Di ba? So, sabi dito, anong chismis? Putang na mo pala Gago ka pala Dennis Uy, tinan nyo. Ano naman tayo, Dennis Uy. Oh. Huwag na, yung anong patulan. Ngayon, sabi sa akin isang bobong mga DDS, chismis lang daw ito. Ikaw mag-vlog ka.
Mag-vlog ka kung gusto mo. Oh. Puta, oligarch ka, baka di nyo alam yung ibig sabihin eh. Sige, patulan natin to. Patulan natin to. Okay. Wala daw ang oligarch na nangyari na paano ni Digong. Oh, sabi niya, wala daw ang oligarch. Una, ano ba ibig sabihin ng oligarch? Ano ibig sabihin ng oligarch? Oh, ang oligarch, kita mo, bobo pala to eh, no? Ako daw, oligarch daw ako, puta. Magkano naman ang wallet ko dito? 3,000 piso? Ako, oligarch, bobo talaga mga details talaga, no? Sige, oh, para may matutunan ka. Oh, ang oligarch, no? Ang oligarch, sila po yung small group of people na they control the business at politics. So, ibig sabihin nun, bukod sa negosyante sila, namumulitika pa sila. So, ibig sabihin nun, yung negosyo nila, no, pinoprotektahan ng politika nila. Ganun din yun. So, negosyo, pinoprotektahan yung politika, politika, pinoprotektahan yung negosyo, vice versa. So, sino yung ganun? Kasi pag sinabi ninyong walang oligarch na panon ni Digong, pag may napangalan na kong isa, puta, bobo ka na eh. O, sino ngayon ang kilala ninyong oligarch na pinoprotektahan yung negosyo gamit ng politika, tapos yung politika, pinoprotektahan yung negosyo niya? O, sino? Di ba Bilyar? Panahon ni Digong? Bilyar yun na. O, di bobo ka nga. O, anong ginawa ng mga Bilyar no panahon ni Digong? Yumaman sila. From top 11, naging top 1 sila na pinakamayaman na Pilipino sa buong Pilipinas. O. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Sana kayo mga bobong mga DDS, bago kayo mag-comment sana sa akin, dapat meron kayong bala. Hindi yung, puta, meron kayong data para panoorin ako, pero mag-research wala kayo? Mga bobo talaga tong mga to, no? Oh, hindi lang yan, marami pang oligarch dyan. O Dennis Uy. O si Dennis Uy. O paano naprotektahan ni Dennis Uy yung negosyo niya sa politika? Kukonsyaba niya si Digong. O, paano nakapagpatayo ng telco company si Dennis Uy na sa malit na kapital? Nilakad po ni Digong po yun. Kaya huwag niyo sabihin sa akin na walang oligarch na paano ni Digong. Tanga-tanga lang talaga kayo. O. Kita mo, tumahimik eh. Bobo kasi, di ba? So ngayon, ito ay nasabi ni Baste. Ito pala topic natin, no? Ito sabi ni Baste. Diskaya, no? Diskaya, pwede natin isamang oligarch po yun. Kasi sobrang yaman ni Diskaya, no? So, negosyo, may negosyo. Check. Ngayon, kailangan natin malaman, ma-establish kung ano yung koneksyon ni Diskaya sa politika. Pag na-establish po natin yung koneksyon ni Diskaya sa politika, at naprotektahan yung negosyo niya, oligarch na rin po si Diskaya. Di ba? Sabi dito ni Baste, tinan nyo to. Actually, kinalaban lang ni Marcos yung sarili niya sa sinabi niya. Pero, kaya nga, nakakalito talaga. Nakakalito talaga. Ito nalito si Baste. Nalito. Kaya nga, ano ba nakakalito doon? Bobo pa nito eh, no? Ano ba nakakalito doon? Ano ba ginawa ng presidente? Ang ginawa ng presidente, may nakita siyang anomalya, binulgar niya, inimbestigahan niya. Ano nakakalito doon? And adik ka kasi. Sige, kaya mo yan. It's almost surreal. Di ba? Nangyayari ba talaga ito? Na sa ginagawa ba talaga ito ng gobyerno na ito? Mahirap. Palibasa kasi nga nung panahon nga ni Digong, hindi nyo nagawa yan. Diba? Punta kanina nga, pinakita ko nga kanina, diba? No, allegedly na pinsan ni Digong, kasama pala sa mga kontraktor. Ingit lang kayo kasi hindi nyo na-expose yung kurakot nung panahon ni Digong, nung panahon ng tatay mo. Actually, matindi political will tong ginawa ni PBBM, kasi tanda natin mga kababayan, yung paghalungkat po dyan sa mga kumpanya po na yan, sasagasaan po dito, congressman tsaka mga senador. Kasama pa mayor. So, matindi talaga ito. Hindi kasi nagawa ni Digong kaya ingit na ingit itong mga hayop na to Isipin ba? Mahirap isipin. It's in front of the nation. They're doing this in front of every Filipino. On broad daylight, Mayor. Yeah, yung mga congressman naman, palakpak kami because who's going to take the blame? The President.
Diba? And the president is so shameless. So, wala rin. So, nangyari daw to in front of the nation. So, nangyari lang ba ito na panahon ni PBBM o matagal na? Oh. They were very proud. All very proud. It's so confusing nga, diba? Diba? Sila naman nag-allocate ng budget. You would expect na he's talking to the congressman first. But then the congressman, study ovation sila, nasaya sila. So, sino ba dapat talaga yung receiver ng message si President? Kayo. Was he talking to himself? Or was he talking to the congressman? Was he talking to the two men in his back? Sino ba talaga yung tinutukoy ni Mr. President? Sa inyo, ang gulo ninyo. So ngayon actually malalim pa to, no? Kasi malamang may mga bagay pa talaga tayo hindi alam kung paano nga po nangyayari itong nakawan nga po dito. At ako, napaka-ano sa akin nun, napaka-importante po na malaman natin yon. Kasi ang alam po talaga natin mga babae, no? Ito, pagkakaalam ko magkakaroon ng allocation sa budget, manggagaling sa House. Ngayon, pag binagsak na po ito sa DPWH, ang mangyayari po, no, ang bidding sa DPWH. Pero, mayroon pa kailam dito yung mga LGU, yung mga mayor. Actually, ganun yung nangyayari. Diba, yung budget from Congress, iakit ito sa iakit ito sa Senate, magiging batas. Ngayon, pag yung budget na ibigyan na po sa DPWH, doon na po papasok yung bidding. At yung sa bidding, kapag meron nanalo, ang pinaka magpoproseso nito, LGU. So, paano kikita ang congressman dito? No? So, ang kailangan natin malaman dito, yung connection mismo ng personal ng mga congressman dito nga po sa mga contractor na to. Or, posibleng mayor. O, di ba? Or, posibleng senador. So, paano? Paano natin maano yan? Paano natin ma-establish po yan? At ayan nga po yung ginagawa nga po ni PBBM. No? Ang ginawa nga po ni Marcoleta, nagbida-bida, nagpa-hearing. No, nagpa-hearing on public, imbis na gawing confidential. Di ba? So, bahala sila dyan kung anong trip nila. So, by the way, mga babae, no? Tinan yung mukha ni Baste, no? Sarap din sampalin nito, no? Sarap sampalin ng mukha ni Baste, no? O, no? Ngayon, mga kababayan, huwag mo natin kakalimutan na nung panahon nga po ngayon mismo, no, ito po, no? Binaba po yung Davao City, mga kababayan. Tinan nyo kung paano bahain yung Davao City. O, di ba? Ay, gusto ko yan. Ako nga, gano'n po ko sa Skyway, Ito, bago lang to. 2 days ago lang ata ito. SLEX, and gulong. Grabe, di ba? Oh. Bago kasi mag-comment, Baste, no? Ulisin mo muna yung lugar mo. Malamang dito ang malamang dyan maganda mag-jet ski. Bakit yung jet ski holiday siguro? So yan, mga kababae, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, sa pagbatikos nga po ni Baste, para din siyang si Toby Chanko, no? Parang so yan, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yan. So thank you mga ka-Streetwise, thank you po sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo. Sana makapag-live stream ulit tayo bukas. So thank you, salamat, and babush. Salamat sa inyo, no?